Iligal ang diborsyo sa Pilipinas pero naging mainit ang usapin ulit ito dahil sa kaliwat kanang hiwalayan ng mga mag-asawa sa bansa. Sa pagbubukas po ng 19th Congress, muling isusulong ng Gabriela Party List na maisabatas na ang panukalang Absolute Divorce Act. Nako, mahihirapan pa ba sa tingin natin? Dahil alam naman natin parating tinututulan yan ng simbahang Katolika. Pero wala kasi akong pakialam sa love life ng iba eh. Ganun ba? Hindi, ang inaano kasi dito, yung abuso sa panig ng mga kababaihan, di ba? Pero minsan may mga nababalitaan tayong abuso na rin sa panig naman ng kalalakihan. Ang binabalanse rito ng simbahan, dati naman kayo nagmahalan eh. Oo. Pero at ang constitutional natin dyan, ang Estado, pangunahin dapat proteksyonan ng pinakamaliit na unit ng ating lipunan, ang pamilyang Pilipino, di ba? Totoo din naman yan. Pero sinasabi kasi nila, sa diborsyo, mas klaro ang hatian ng oras, ng financial aspect para sa mga anak. Mas malinaw. Mas malinaw. Kaya ito na, at tatanungin na po natin ang reaksyon dito ng netizens. Pero kung titignan ano yung umiiral sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo, mukhang na pag-iiwanan na Pilipinas pagdating dyan sa divorce. Kaya karamihan sa ating kapuso netizens, pabor po na maisabatas ang divorce sa Pilipinas. Ito ayon kay Angelica Vargas, dapat harapin ang katotohanan na maraming mag-asawang hindi masaya sa kanilang pagsasama. Panibagong simula raw ang diborsyo para sa magkabilang panig. Saludo naman si Jermaine Banania sa mga pinagpala sa kanilang buhay may asawa. Pero karapatan din daw ng mga naaabuso na lumaya at makamove on. Para rin kay Tessa Recto, panahon na para magkaroon ng divorce sa Pilipinas. Pero sana raw maging mapanuri sa mapapangasawa ang mga nais magpakasal para hindi na humantong sa hiwalayan. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari ka ring masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.